Hello at welcome sa ating Math Galing channel. Ang video na ito ay tungkol sa plotting points in a Cartesian coordinate. At meron tayong mga halimbawa para makita ninyo kung paano gawin. At kung bago kayo sa ating channel, maaari lang i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. Ito ang ating X and Y axis. So ang X ay ang mga numero na dito, palakad, ganyan. Ito ang x-axis. Ito ang x. At ito naman ang y. Itong pataas at pababa, iyan yung y. So ito yung y-axis. Ayan. So, paano ba nilalagay ang points? Kasi meron pa rin maraming mga kabataan ang nalilito kung paano ito hanapin o i-plot natin sa ating coordinate system. So, ito yung x-axis, horizontal, at ang vertical naman na taas-baba, yan yung y-axis. At kapag meron kayong coordinate na ganito, halimbawa, meron tayong 1, 6. Ang unang number ay palaging ang x. So, ito yung x. At yung pangalawang letra ay ang y. So, paano mo ngayon hahanapin yan? Kasi kung hindi mo pa ito nagagawa dati, nakakalito nga naman. So, unahin mo munang hanapin yung x. So, ang x natin ay 1. So, dito ka lang titingin sa horizontal line. So, hanapin mo muna ang 1. Tapos, saka ka taas or baba. So, ang pagsulat mo ay parang ganito. Paganyan ka muna. Or paganyan. Bago ka umakyat ng taas or baba. Okay? So, ito kasi yung x natin at yung y natin ay paakyat, pataas, or pababa. Sa coordinate system naman, bago tayo mag-plot ng points, mahalaga na malaman ninyo na ito ang tinatawag, nahahati ito sa 4, di ba? Kung titingnan ninyo. So, ang tawag dito ay first quadrant. Ito ang second quadrant, third quadrant, at fourth quadrant. So, para siyang counterclockwise. So, kung gusto niyo tandaan, ito yung, di ba, ang clock sa orasan, ganon ang ikot niya. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock. Di ba, ganyan? Yan yung clock na setting. So, ito namang sa x and y coordinate natin, ito ay counterclockwise. Ganon. So, ito yung first quadrant. Erase ko lang to. Ito naman ang second quadrant dito. At ito ang third quadrant. At ito ang fourth quadrant. Ayan. So, ang sign dito ng mga numero sa first quadrant ay positive, positive. So, ibig sabihin, ang x ay positive. Kita nyo naman, ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito yung x at ang y natin pataas. So, ito ay positive at positive. At ang second quadrant, so ang sign ng second quadrant ay, ang x natin ay ito, mga negative numbers. So, negative at ang y natin ay positive kasi andito pa rin tayo sa y. Pagdating naman sa third quadrant, ang x natin ay puro negative at yung y natin ay puro negative. So, ito ay magiging negative at negative ang sign. So, ito, negative at negative ang sign. So, dito naman sa fourth quadrant, kung titingnan ninyo, ang x natin ay puro positive
habang ang y natin pababa ay puro negative. So, ito naman ay magiging positive at negative ang sign. Makikita nyo naman sa mga numero dito na ang x natin, kasi sabi ko, ang palaging nauunang numero, yan yung x mo, at ang pangalawang numero, yan yung y. So, ito ay mga sign ng mga numbers na nasa third quadrant, puro negative. Ang lahat ng x ay negative, ang lahat ng y ay negative. So, ang third quadrant natin ay negative, negative. So, ngayon, pupunta tayo sa kung paano natin ito i-plot. Okay? So, dito, hanapin mo una ang x. So, ano yung sabi ko kanina? Yung x ay parang ito, yung horizontal. So, hanapin mo muna yung x. Ito yung x. Hanapin mo muna si 1. Saka ka na maghanap kay y. Okay? So, hanapin natin si 1. Saan ba si 1 sa ating x-axis? Si 1 ay andito. Ito yung 1 natin. Ito yung origin, tapos 1. Ito yung 1. Pero hindi mo diyan ilalagay kasi yan ay nahanap mo lang si x. Kailangan mo pang hanapin ang kanyang kapartner na 6. So, asaan ba? So, dito ka muna. 1. Ito si 1, tapos kailangan kang maghanap ng 6. Asaan ba si 6? Andoon sa taas si 6. Ayan si 6. So, dito mo ilalagay ngayon ang point. So, ito ang tawag dito, 0.16. Kasi, ang kanyang x, nasa taas siya ng x-axis na 1. Kita ninyo? Ito yung 1. So, hanapin mo muna si 1. Ayan si 1. Tapos, hanapin mo yung partner niya na 6. So, dito. Ito ang 1, 6. So, second example, 10, 2. Saan ba si 10? Titingnan natin dito sa x. Sa x ka palagi titingin muna. So, sa x, asaan ba si 10? Ito si 10. Ayan, nakita mo na si 10. Ngayon, hanapin mo si y na 2. So, andito na si 10. So, ang y na 2 ay andito. So, papunta ka lang sa taas 2 beses. So, andito si 10. Tapos, yung y mo ay 2. So, 1, 2. Ayan. Dito mo ilagay. So, ito si 10, 2. Ganyan. Tapos, yung x natin ay negative 2. So, asaan ba si negative 2? So, x negative 2. Andito si negative 2. Tapos, saka ka lang taas or baba. Depende sa y. So, ang y natin ay 4. So, aakyat ka 4 na beses. So, andito si 2. Andito si negative 2. Tapos, yung y natin ay 4. So, aakyat ka 4 na beses. Ito. Kita nyo? Ito si 4. So, yung x natin ay negative 2. Tapos, hanapin mo si 4. So, nahanap mo na. So, for example, negative 2 and 4. Nahanap mo na si negative 2. Andito ka. Andito ka sa negative 2. Ito na si negative 2. Tapos, ganyanin mo lang. Hanapin mo si y. Si y na 4. Andito. Ayan. So, yung meeting point nila, yan ang negative 2 at 4. Ginagawa kong tao. Yan ang negative 2 at 4. Okay? Unahing hanapin ang x. So, ang x natin dito, sa pang-apat na point natin, negative 5. So, hanapin muna natin ang negative 5. Saan ba si negative 5? So, negative 5 ay andito. Dito sa x ha, huwag kang maghanap sa negative dito kasi si y ito. Itong taas at baba, iyan si y. Okay? So, dito ka lang maghanap. Ganito lang palagi. Yan yung starting point mo palagi. So, negative 5 ay andito. Andito si negative 5. Tapos, hanapin natin si negative 3. So, negative. So, ibig sabihin, pababa tayo. So, negative 3. Andito si negative 3. Si pababa tayo 3 beses. 1, 2, 3. Andito ang negative 5 at negative 3.
Ito ang negative 5, negative 3. Okay? Unahin palagi ang x, tapos saka ka lang aakyat or bababa. Okay? So, katulad nito, nahanap mo na si negative 5. So, ang y mo ay negative 3. So, bababa ka 3 beses. 1, 2, 3. Tapos, tingnan mo sigurado na andito ka sa negative 3. Pangatlo. Okay? What about 0 and 5? 0, 5. Si 0, 5. So, dito ka sa 0. Asaan ba ang x na 0? Ang x na 0, di ba sabi ko ganyan lang? Dapat ganyan lang, di ba? Ang first. So, asaan ang 0 na x? Andito. Ito yung 0. Tapos, aakyat ka lang kasi ito positive 5. So, aakyat ka 5 beses. So, ito si 0. Tapos, asaan ba si 5? Andito si 5. So, ito ang 0, 5. So, palaging isulat ng nauuna ang x. Okay? Palaging una ang x. Isulat. Tapos, 5, negative 2. So, ganyan muna tayo. Saan ang 5? Dito. Sa x. Dito tayo titingin sa x. So, ang 5 ay andito. Tapos, ang partner niya ay negative 2. So, bababa tayo 2 beses kasi negative. So, andito si 5. Bababa ka 2 beses. 1, 2. Ito yung 5, negative 2. 5, negative 2. Huwag mong baliktarin na negative 2, 5 kasi ibang point na yung tinutukoy mo. Kailangang tama na ang unang isulat ay ang x at ang pangalawang isulat ay ang y. Ito yung taas-baba, ang pangalawa. Okay? So, ang third example, 6, 0. Nasaan ba si 6? So, dito muna tayo titingin. Nasaan si 6? Andito si 6. Ayan si 6. Ang partner niya ay 0. So, hindi ka aakyat, hindi ka rin bababa. So, diyan na ang point mo. Yan. 6, 0. Ito ang 6, 0. So, napunta ka kay 6 na x, pero hindi ka umakyat, hindi ka rin bumaba. Okay? Yan yung 6, 0. At ang meron tayong 0, negative 3. So, lagi kong sinasabi, unang hanapin ang x. So, unang hanapin ang 0. Saan ba ang 0 dito? So, ang 0 ay andito. Dito si 0. Tapos, kailangan nating bumaba kasi ito ay negative 3. So, ang negative 3, baba tayo 3 beses. 1, 2, 3. Yan. Dito natin ilagay ang point. At, ang sabi ko, unang isulat palagi ang x. So, 0, negative 3. Okay? Tapos, ang last natin na point, 3, 0. So, unang hanapin ang x, unang hanapin ang 3. Saan ba si 3? 3, 0. So, hanapin natin si 3 dito sa x. So, si 3 ay andito. Ito si 3. Tapos, aakyat ba tayo or bababa? Ito, ang partner niya ay 0. So, hindi tayo aakyat, hindi rin tayo bababa. So, nahanap na natin si 3. Hindi tayo aakyat, hindi bababa. So, diyan lang ang point na 3, 0. So, pag 0 ang y, nasa x-axis siya. At sabi ko kanina, ang first quadrant ay puro positive. So, kung titingnan nyo yung mga point dito na halimbawa natin, 1, 6, positive, positive. 10, 2, positive, positive. Tapos, ito naman ay nasa boundary. So, ang first quadrant ay positive, positive. So, ang second quadrant natin ay negative at positive. So, kung titingnan ninyo, ang example natin kanina, ito ay ang point negative 2, 4.
So, negative x at positive y. At ito namang sa third quadrant natin, sabi natin it's a negative and a negative. So, yung example natin kanina, hindi masyadong klaro ito, pero ito yung negative 5 at negative 3. So, palitan natin, negative 5, negative 3. Ito yung, ayan. So, kung nakikita ninyo, ito ay negative at negative. Okay? So, dito naman sa fourth quadrant, ang example natin ay 5 at negative 2. So, andito yung positive 5 at negative 2, positive x, negative y. Positive x, negative y. Okay? So, ito yung ating coordinate system. Dito tayo nag-graph as basic or ang simula natin sa ating pag-plot ng points. At sa ibang videos natin, pinapakita ko kung paano mag-graph ng line dito sa ating coordinate system. Okay? Mag-iwan lang ng comment sa baba kung meron kayong mga suggestions ng mga topic na gusto ninyong gawan natin ng videos. Maraming salamat! Ating ihasa ang iyong galing, marami pa tayong matutunan. Geometry, algebra at iba pa sa lingwahe, English, Tagalog, Bisaya. Ikaw ba ay nalilito? Hindi ka sigurado sa sagot mo. Huwag kang mag-alala, andito kami.